maigsuod ko si Kristo, maayong gabi kanyang tanan. Pagkanindot sa atong Ebanghelyo karon, tungod kay ipahinumduman kita ni Kristo, nga mianhi siya sa kalibutan, nga kahayag, aron ang tanan nga nagtuo kaniya, dili magpabilin sa kaningit. Kining Paschal Adlaw nga igsoon na panahon sa Easter Vigil, Black Saturday, na atong ginagtutan, nagsimbolo kini ni Kristo. Di ba panahon sa kanang mag-blessing sa fire, gitgit ang simbahan? O tuwan, murang palimoy ka nga nagkandila ka ng sikat, usa pa po kandila, nga naghatag o kahanan. Mauna may igsoon nga, kung sa atong kalibutan o sa atong kinabuhi, way kahayag, pagkanitnit ka may igsoon, kung mo si Kristo, kung way Ginoo sa atong kinabuhi, tinuod yun, pagkanitnit sa maong kinabuhi. Ang misyon sa atong patron, San Vicente Ferrer, was to witness to the light. He gave witness to the light that Jesus is the light of the world, and also to introduce Jesus, this light of the world, to others, so that people who do not know God will come to know Him. People who have not heard the good news will come to hear the good news through His homilies. Muna nga, sa atong pasitang pagampo, si San Vicente dili lamang o sa kapalit, kundi panggiitang magwawali, magsasangyaw sa Ebanghelyo. Daghang nagabig sa atong simbahan because of this preaching. Ganito so na po siya role, he helped end the Great Western Schism during his time. He directed people to God, the light of the world, through his homilies, through his preachings, through his good works. Opo na bigsoon, as Christians, isip ang sumusunod ni Kristo, we are expected to lead others to Christ, to bring people to God. Pero subok nga pamalandungon sa atong panahon karon, tungod kay na ay dako nga tendency ang tao nga magbuot-buot na. Ang tanan magdepende diyan. Moduo lang kas Ginoo, kundi na nato kaya. O kinahanglan na yun nato o bilangdo. Pero kung kaya pa ganin nato, nalintag nato ang Ginoo. Ang Ginoo sa atong kinabuhi, nahimo na lang siya ang spare tire. Bantay mo na inyong sakinan, na ay spare tire. Ingon na anak, ang suot, gamito na nato kung hindi na magamit ang sa maligid. Gamito na nato kung nakinahanglan na kanya. Mutawag lang na Ginoo when we have many concerns and worries, padung na takalumos. Mauna nga wag na magkadimao ang atong kinabuhi because Jesus is now the center of our life. Tungod kay nagpalayo na kaniya nga naghatag o kahayag nga mao'y nahimong biya sa atong kinabuhi. Wala kung balik kita migsuon na si Kristo mao'y sentro sa atong kinabuhi. Kay kung wag siya sa atong kinabuhi, o nag-iipon pagkanitnit sa maong kinabuhi. My challenge is, find your center. Pangitaa ang sentro sa atong kinabuhi. Tungod kay diha na yung tuyo ang iyong kinabuhi.
pag-igsoon ba? Na isentro sa ligid, di ba? Hinumdum ko dito sa France na ay window glass. Sunod sa Notre Dame Cathedral. Karon ipapasudan kung kay sini pa sila o kanang renovate. Yan, nasunog ang ito. Kung ito, nagsuman, dadami mga pictures. Sunod sa mga cathedral, but the center of that rose window glass, kaya ba mo kung sa sentro, sa dadami mga pictures na, kanako sa mga window glass, rose window glass. The center is Jesus. You know that? When you try to find the center of this window glass, uy, ang sentro na is Jesus. Ang punto ni Migsoon, when Christ is the center of our lives, everything will fall in harmony. You know what the perfect outcome in a movie, di ba? There is no perfect life. There is no perfect family. There is no perfect community. There is no perfect priests. No perfect civil leaders. No perfect husband. No perfect wife. No perfect children. You know that. But when Jesus is there, present in our family, present in our relationship, we experience perfect moments. Amen? Moment hindi kayo. Hindi na perfecto. Pero nakagaling Ginoo ba na to? Sus, kanina sa kinabuhi, there is harmony. We experience perfect moments. Dear brothers and sisters, dapat ang sentro sa itong kinabuhi, dili kita. Kaya mawa na iso ang panahon na. Tendency na ito, itang tawag Ginoo kung kaya lang ako. Muna ba, dili na ito himuon atong kinabuhi, nakita mo sentro, because we will be frustrated. Dili po sa mga utang, na isentro na ito atong kinabuhi. Kaya mga utang, tayo lang o anayon, dili po lungtad hangtod sa hangtod. Ang dumog, honor and power, does not last long. Pero gano'n namanan pa ka, pero pinakatuloy ka ulang tayo karoon, wala na kayo kahulong. Di ba? Sikat ka karoon, pero abot ang panahon, lapos na ka. Walang everyday, iligmata. Nato, hantod sa atong pagkatulog, apilan yun ang Ginoo. Walang importante, hindi ba kampo, may isa ko na ang atong pag-ibusyon, ang atong mga buhat sa kaluoy, mga buhat sa pag-igugma, kay maunay nagpahinumdum nato kay suod na pagdala nato sa uban ng mga tao. Tapos Ginoo, makakila sila ni Kristo ang dinugdan sa atong pagkampo, sa atong mga debosyon, sa atong mga pagtawag sa uban na nagkinahanglan, sa atong mga panos na ginabuhi. Walang apil na Ginoo kay suod. Ang mga santos, labi na si San Vicente Ferrer, di gini malimot sa Ginoo. Mana ang yung ikutang ng suot, hindi kayo Biblia. Ayaw sa iwan sa gilid. Yang asa na kunting niya mo. Langit, Ginoo, ayaw kalimot. Kalimi sa kalimutan, huwag ka mag-inusama. Nakay Ginoo. Huwag ka magsalit sa pagbabalingon. Nagsalit ka sa Ginoo. 48 katuig na nag-uban si San Vicente sa atong panahon, hindi sa atong parokya. Ang sentro sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer, ay lain, kundi ang Ginoo. Mo nang ninupo siya diha sa katabalaan, nahimo siyang pari, nahimo siyang santos, nagbuhat sa karabutang mabalaan na nagapahimuot sa Diyos. Our life must have one purpose, one direction, and that is God. Muling ituto ay nandun ni San Vicente Ferrer.
Sa tanan na ito makuhaton, ayaw yung kalimtian Ginoo. Ayaw imong papa, imong pamilya, nga mo'y sentro sa imong kinabuhi. Because you will be frustrated. God should be first. Others are just secondary. Ang una na ito ang kanang napulo kasuko. Kung ito na i-summarize, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. No? Pagkalindot, iguma ang Diyos sa ito kung kasing-kasing kalan. Una-una, iguma ang Diyos labog sa kanan. Anong ilanang ang tunog sa suko ni Kristo? Tawag kay God should be first. God should be our priority. Kaya sa Katekism of the Catholic Church, dito pinapakasulti. The purpose, the reason why we are here is to worship, is to love, is to serve God. Pero daghan nakakalimot ni ini. Kaya naman, mas iuna pa na ito ang trabaho. Kaya always iskulahan, mas iuna pa na ito ang eskwela. O saan mas iuna pa na ito ang pamilya. Muna naay na mahulukol sa magkisalan ng ngayon. Lugay na po makasimpa pa na. Lugay na po makatungkisal. Lugay na po wala makatapong sa lawas ni Kristo. Tungkol kayo, nabisi ko sa kong trabaho. Nabisi ko sa kong pamilya. Nabisi ko sa kong negosyo. Do not love your family. Do not love your business more than you love your God. Wala naman. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first ang Ginoo ginabuhi, and everything will be added unto you. If Christ is not the center of your life, one will fall into disharmony. The saint has chosen and ordered one's life to only one, and that is God. That is Christ. When holiness is about the one thing, not many things. Mutubok ta sa pagkabalaan kung nakasentro ang ginabuhi sa usa. Una ang Ginoo lamang ng Igsoon. Ang uban, sinagdari na lamang. Ang timailhan ani na naitaro na direksyon at ang ginabuhi, dili siya sabog, dili kumot at ang ginabuhi. There must be harmony in everything that we do, and that is rooted in God. Wala na makakawalan natin sa itong ginabuhi, pero kumusta naman? Ang ganda sa itong ginabuhi, kumusta naman itong ginabuhi? Is everything in my life, in our life, attached to Christ? Pasig ang salita sa kapalikod, wala masalig ni Kristo. Pasig natin isaligan. Diligyan po si Kristo, ang mga butang, mga bahandi, ang gahong, ang kasikat. Mula ang Igsoon. Pangit ang tanaw. Kung nasa natinta sa part sa likid, ang atong kinabuhi, nakapasentro o nakapasakilid. Kaya ito naman, the center of the wheel is Christ. Ganun si Kristo man. Pero importante sa wato ka sa sentro sa likid. Kaya kung wato ka sa sentro sa likid, may siya hindi makusap-usap. Bantay mo? Sa gitna, hindi nagpapago. He is the Lord yesterday, today, and tomorrow. Hindi nagpapago. He is the same Lord yesterday, today, and forever. Walang magpapago. Ang mga santos Igsoon, akil si San Vicente Ferrer, naa sila sa tuma. Walang sa tingin. Wala na sa atong ginagawa. Ano na sa tuma? Kaya sa kilid ng Igsoon, ito yung sa ligid, banda mo. Uy, nakasaas ka ron. Ano na sa supos, nagbabago, di ba? O, asang ka para walang pag-usap-usap. Ano na sa tuma? Muna siya simbolo ni Kristo ng Igsoon. Pahinumdum na siya na kunama, inuuso ng ginabuhi. Imuha siya ng sentro, ay siya may nagkatag o kahaya sa iyong ginabuhi. Pagkalingkit sa kalibutan, pagkalingkit sa atong ginabuhi, kung wala